ito na ang huli nating pagkakataon at yes, um, this is the last episode na ng documentary review natin for this year and I'm so happy na I got to the point na natapos ko na and actually ngayon na matatapos. Nakahanda na yung tissue paper kasi habang hindi pa nagsistart, naiiyak na ako. Pero sige, nakahanda na kasi tingin ko makakagulgulak sa last episode. Pero ayun, okay, so okay, saan ba ako nag-stop? Nag-stop ako doon sa part na ganyung friendship namin na Tres Diaz, na kay Danica. So, ayan. So, this time, kukwento ko naman yung paano simula yung 2024. Pero marami pa nangyari yan bago mag-start yung 2024. So, ayan na. So, let's go. Ayun, ikakwento ko yung nangyari nung so bali, after nung away na yon, so yun nga, nakapag-perform nga kami para sa Galaw Pilipinas, ay hindi Galaw Pilipinas, sa festival. Kahit na medyo hindi ako mentally nun, okay, kasi nga ang daming nangyari. Pero nagtuloy-tuloy lang ako, kahit na medyo depressed na ako, medyo sad ako, ganyan. Pero di ko talaga naisip talaga na tumigil or mag-stop. Gusto ko pa rin tuloy-tuloy pa rin ako as much as possible. So, yun nga. And then after no, nakapag-perform na kami ng festival, tapos ng Pasko. Natatawa ako ng Pasko kasi, naalala ko, wala kaming gift sa isa't isa kasi nga, mga walang pera, tsaka syempre din, may pinapagawa din bahay sa tabi nung time na yun. So, talagang wala talaga. Kaya niregalo lang sa akin yung pang-pom lang para sa mukha, ganon. Tapos yung tsinelas na binigay sa akin ng Pasko. Pero kahit sa akin okay na siguro yun kasi nga, parang, yan, at least nga meron na regalo. Kasi naman yung iba na wala talaga, as in wala talaga. So, ayun lang. Kaya na mag-thankful na lang ako doon. And then, ayun na yun. Tapos, inayos ako si Sam nung time na yun. Tapos, ayan, nag-get together kami with the family, gano'n. Tapos, medyo bad trip lang doon sa Christmas na yun is that, may gusto sana, kasi nagpapamigay na ng bag yung tita ko, yung isa kong tita, that time. Tapos ayaw nila ibigay sa akin yung bag na gusto ko. Sabi niya hindi daw bagay sa akin, gano'n. Kaya medyo natampo lang ako. Pero ayoko naman masira yung Christmas kasi nung nangyari the year before nga, as you guys know nga, na nagkatarayan kami nung nanay ni Sam, na tita ko. So ayoko na masira ulit. So ayoko na parang masira pa naman ulit ng mga tao. Gusto ko, happy lang. So iniwas ko na yung, as much as possible, iniwas ko na yung negative at that time. So ayun. And then, ayun, so yun na nga. So, nagpasko, tapos noong December 28, tinulungan namin sila ate kuhain yung mga gamit nila sa kabilang bahay, which is yung isa pa nila mga pinsan sa father side nila. Kinuha namin yung mga gamit doon para mailipat doon sa bagong bahay nila. Tapos and then nagsama-sama kami hanggang, ayun, so nag-enter yung 2024. December, pagdating ng New Year's Eve, it's my fault nangyayari ng New Year's Eve. Nasira ko yung mood ng mga tao ng New Year's Eve. Nasira ko yung battle namin kasi at yan, so bago mangyari lahat yon, and so bininag ko pa nga yung nangyari sa New Year's Eve. And then ayun, so bali lahat kami nag-prepare noon for New Year's Eve. Si tita nagluto ng mga pagkain noon at that time. May kita nyo rin sa vlog na kasama ko si Elisa, ganyan. Kasama ko si Elisa, kasama ko sila Kuya Dada, sila Kuya Josh. Tapos sa Littaries, kumakanta siya ng karaoke at that time. Tapos usap-usap kami, ganyan, nagchichikahan kami, gano'n. Tapos, ayun na yun. While, bago kasi mangyari lahat yun, I think around mga 9 p.m. naman, gabi.
bago magbagong taon. Um, tumawag si Juliana sa akin sa phone, parang nangamusta lang, tapos sinabihan ako ng Happy New Year. And then, sabi ko Happy New Year din, tapos nagchikaan na din kami konti. Tapos, akala ko kasi at that time, hindi na kami lalabas ng bahay para mag-abang ng fireworks kasi usually yun na yung ginawa namin ever since yung mga last year pa na ano talagang kasi nung the year before kasi um the year before bago lahat yon ano nag New Year's Eve pero hindi kami lumabas ng bahay para lang sana magtingin ng fireworks ganun. So akala ko kasi at that time, ganun ulit yung mangyayari na hindi na kami mag-aabang ng fireworks. Kumbaga celebration natin wala na, ganun. And so, parang sabi ko, gusto ko sana kahit abangan yung fireworks na gusto ko sana makita, ganun. Abangan natin yung bagong taon, ganun. Tapos, edi yun, sabi ko, nagplano ako, nagsabi ako kay Juliana na kung pwedeng makita kami bago magbagong taon para mag-abang din kami ng fireworks. Then sabi niya, sige, okay naman siya. Tapos, kumbaga, nagkaroon lang kami ng parang medyo nagtalo lang kami ni Elisa noon at that time kasi, nagtampo siya sa akin kasi nga parang sinabi niya sa akin na bakit na makikipagkita pa ako sa friends ko kung na dapat pagka mga ganitong occasion, dapat family lang muna, ganyan. Isang tabi na muna yung friends, ganyan. And then, dinahila ko sa kanya, sabi ko, baka kasi mamaya, mangyari na naman ulit, hindi na tayo lalabas ng bahay, hindi tayo mag-aabang ng fireworks, ganyan. So, gusto ko as much as possible, gusto ko sana um, maka, makakita ng fireworks ng magbagong taon, ganyan. Then, sinasabi niya na hindi mag-aabang sa labas, dito, ganyan. Posible naman mangyari yon ganun sabi sa kanya, Elisa, ganyan. Tapos yun na nagtatatalo-talo na kami. Medyo nagtatalo, pero hindi naman kami totally nag-aaway. Just that, kumbaga, nagtaka lang si Elisa at the same time, parang nagtampo lang siya sa akin. Kasi nga, bakit, inuna ko pa yung mga kaibigan ko. Kasi sana sa family lang muna na, di ba? Eh di naririnig na ni tita na nagtatalo na kami doon sa sala ni Elisa, ganyan. Tapos sabi niya na parang sabi ni tita, o yan ka na nga, nag-aaway na naman kayo, ganito, ganyan, magbabagong taon na, ganito, ganyan. E di yun, tapos, tama na yan, mamaya magsigawan na kayo, mamaya lumala kayo, ganyan, ganyan. So sabi, tapos yun, tapos maya, naging okay naman na kami, so, naging, kalmado na, ganun. So, ayun. Eh di, ayun na. So, tuloy-tuloy lang kami sa paghahanda para sa New Year's Eve. Nagluto si tita ng mga pagkain, gano'n. Tapos tinanong ko sila, ganyan. Tapos lumabas pa kami para bumili ng pang-inuman namin kasi balak namin uminom at that time. Ayun. Tapos yung pangpulutan namin, yan. And then, all of a sudden, around mga 10 p.m., biglang nag-chat sa akin si Juliana. Sabi niya, nung earlier ang napag-usapan namin, dito na kami kila Papa magkita para mag-abang ng fireworks, para abangan yung New Year, ganyan. Kasi nga, sinabi ko na sa kanila na ban sila sa bahay. Kasi nga yung nangyari nga nung debut ko, na hindi nagustuhan nila ate yung ginawa niya nung debut ko na parang feeling nakipag-close siya, gano'n. And napag-usapan namin ni tita yon. Tapos, nag-sorry na lang din ako. Tapos pinaliwanag ko na lang din kasi na ganun kasi yung nila, ganyan. So, yung environment nila doon. So, ganun. Yun yung pinaliwanag ko yun sa kanya. And then, ang nangyari, around 10 p.m. nga, nag-chat sa akin si Juliana na sabi niya, Bax, labas ka. Sabi niya sa akin ganun. Di sabi ko, bakit? Ganito, ganyan. Basta lumabas ka, ganyan, surprise, ganito, ganyan. Tapos, kasi, siguro nung time na nag-chat na sa akin na lumabas daw ako, parang naramdaman ko na napupunta na sila doon sa bahay. Pero parang nagulat ako kasi nga, ang pag-usapan nga namin, dito sana kila Papa nun. Ganyan. Kasi nga, ban nga sila sa bahay. Pero wala sabi nila sa akin lumabas na ako. Akala ko di kasi, kaya hindi na ako lumabas kasi akala ko hindi na sila papasok sa bahay. Kumbaga, magkikita lang kami sa labas ng bahay, gano'n, kasi bago nga sila pumasok na nga.
And then what happened, di yun nga, lumabas ako. Tapos yun pala, nandun na sila sa malapit na sa bahay, papunta sila ng bahay namin. Tapos yun, tapos hindi ko yung pangalan, yun sabi, Stin, dito, ganyan. Tapos, ayan, di takbo kay Bax, naghagad kami dalawan, kamustahan kami. Kasama niya yung pinsan niya. And then, ayun na ngayon. Tapos, edi yun na, pabalik na kami ng bahay, sundan nila ako. Ganyan. Expect ko lang, sa labas lang sana ng bahay, di sila papasok doon sa loob ng bahay talaga. Edi yun na, dito chikahan na kami ganun. Edi, bala ko sana bumalik sa loob ng bahay kasi nga, gusto ko sana, kahit kuhaan lang sila ng drinks, ganyan, ng soft drinks, ganyan. Hindi ko in-expect, pagpasok ko ng gate, sumunod sila sa akin. Hindi sumunod sila sa loob. And then, tas bumalik, nung lumabas ako, bumalik ako ng sa loob ng bahay. Parang nagtanong na sa akin si tita yung nila tita, nagtanong sa akin na, ba't ka lumabas kayo ito, ganyan. Tapos sabi ko, andito po kasi sila Juliana, nasa labas po sila, ganyan. Sabi niya, ba't di mo papasukin? Yun na yun. Tapos, sabi ko, hindi po, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi pwede, ganito, ganyan. Yun na, sabi ko na, bad na sila, ganyan. Pinilit talaga ng tita ko na papasukin. Sabi, papasukin mo na. Ayun na, tapos, di kumuha nga ako ng 2 days, tumabas ako, sinabi ko na sa kanila, sabi lang tita, pasok na lang daw kayo. Yun ang ginawa ko, pinapasok ko sila sa loob. And then, yun nga, pagpasok sa loob, ganyan, nandun yung tita ko, tapos yung tita kong isa, tapos, andun din si Kuya Josh at that time, ganyan. Tapos, pagpasok ng bahay, nagmano, tapos ganyan. Tapos, alam mo, awkward pa nga ng feeling na si Ate Risa, yung pinsan ni Juliana. Magmamano sana kay Tito. Kaya lang umayaw si Tito, sabi, hindi, sige, ako na. Wag na, ganito. Pasok, tuloy na kayo, ganyan. Dito mo na. Tapos, yun syempre, pinapasok, anong iba nilang gagawin, hindi kakain. So, ayun. So, yun, kinuha ko sila na pagkain, kumain sila. Pero at this point talagang awkward na talaga yun. Kasi, parang nagmumukha na nga sila na pumunta na lang doon para makikain, ganyan. Tapos, yun. Medyo, nung that time, nung kinukuhaan ako na sila ng pagkain, nagpa-pump na yung heart ko kasi kinakabahan ako kasi parang pakiramdam ko may mangyayari ng hindi maganda after this, ganyan. Kasi parang may magagalit sa akin after nito. Alam ko si tita na yun, yung magagalit sa akin. Pero kahit na gano'n, tuloy pa rin ako. Sige, kinuha ko sila ng pagkain, ganyan. Tapos kinuha ko sila ng plato, ganyan. Di nagtsikahan. Tapos habang kumain, nagtsikahan kami. Tapos dumaan pa yung kuya ko na panganay na binigyan pa siya ng sushi ba yun? Ganon, yung sushi. Tapos yun, pwede kumain naman sila, ganyan. Nagtsikahan kami, tapos nagtawanan na kami. Until ayun na ngayon. Pero habang nagtsikahan na kami, kinakabahan na talaga ako noon. Hindi na ako mapakali. Pero hindi ko parang pinapahalata ng kinakabahan ako. Parang inaano ko lang na sabi ko, okay lang to, ganyan. Okay lang, lahat, ganun. Tapos yun, medyo napalakas na nga yung namin, medyo parang napapalakas na nga yung tawanan namin, yung tsikahan namin, ganun. Si Sam, pinapatulog na doon sa loob ng kwarto at that time. Tapos sila tita, tapos yung mga pinsan ko nandun sa sala, nagkakaraoke. Pagbalik ko ng sala, kasi kukunin ako, biglang sabi sa akin ni tita na medyo ito this time medyo pabalang na yung sabi sa akin ni tita. Doon na ako mas lalo ng kinabahan. And then nagulat. And sabi niya, sabi mo sa mga baka, huwag sila maingay. May natutulog na dito. Ganon. Tapos sabi niya, pinapatulog na yung pinsan mo. Ganon. Pero alam ko na yung ganon yung tono na boses siya. Halata nang galit na talaga siya. Ganon. So, galit na siya at that time. Nung nagsabi siya ng ganon boses na, yung ganun tono. Lalo na akong kinabahan, medyo parang di na ako makinga konti. Pero pipigilan ko lang ganyan kasi ayokong bigla na ako umiyak pagbalik ng sala. Gusto ko okay lang kasi baka mamaya magtaka sila na bakit bakit ako parang kinakabahan or whatsoever, ganun. So bumalik ako ng kitchen, ganyan. Tapos pero hindi ko pinapahalata, pero parang ang ginagawa ko na noon, pinapamadali ko na sila para umalis na sila sa bahay.
di yun na yun. Tapos after nun, di rin nagtagal, after like a few minutes, sabi nila sa akin, aalis na daw sila kasi pupuntahan pa daw sila, puntahan din na yung pinsan nila. So sabi ko, sige, ganito, ganyan. Then, ayun na yun, tapos hinatid ko sila sa sa taas, sa bandang taas, ganyan. Tapos, yun na, doon na kami nagpaalam na kami sa isa't isa, ganun, sabi namin Happy New Year, ganyan. Pero, minsan naiiyak na ako, pero pinipigilan ko lang. Talagang hindi na ako makahinga, kinakabahan na ako kasi nga ito na nga yun, nangyari na nga yun, gano'n. Na pinapunta ko yung mga kaibigan ko na band sa bahay, gano'n talaga. Di yun na, pagbalik ako, damdam ko, alam mo, umulit na naman yung pakiramdam na every time pa nag-aaway kami ni tita, talagang yung pakiramdam na kinakabahan ako na parang ina-atake na yung anxiety ko bago ako umuwi ng bahay. Ganun na ulit yung pakiramdam, parang bumalik ulit na naman. Parang, nangyari parang back to zero ulit. Yung ganun. Yung ganun pakiramdam na naman ko na naman ulit. Hindi yun na, pagpasok ko ng bahay, naiiyak na ako pero pinipigilan ko lang. Tapos, bumalik ako ng sala. Pagbalik ko ng sala, pa rin siya ng karaoke. Tapos humiga ako. Bigla na lang akong humiga kasi di ko na kinakaya talaga. Kasi parang as in, sabi ko gusto ko muna magpahinga. Gusto ko nakalimutan yung... And then, nung pagbalik ko nga ng sala, bigla na nag-walk out yung tita ko. Nag-walk out na siya, tapos bumalik na siya ng kwarto, ganyan. Pumunta na siya ng kwarto para samahan si Sam Bisol. Tapos, nakatulog ako, isang oras. Nakatulog ako isang oras. Pagising ko, 11:30 na, malapit na mag-New Year. Tapos, edi yun na yun. Tapos, ginising nila ako, madang 11, sabi nila sa akin, punta daw kami sa bahay nila ate. Doon na daw kami mag-inuman para tsaka magkainan ganyan. Tapos yun, tapos tinatanong na ako nila ate na parang napansin na pa hindi ako okay, ganun. Tinatanong na nila ako na uy, okay ka lang ba? Tin, ganito ganyan, ba't malungkot ka, ganito ganyan. Then, hindi ko sabi ko, sige, di okay lang ako, ganyan. Pero sinabi ko na lang nung habang nagiinuman kami, sinabi ko na kinakabahan ako kasi parang galit na sa akin si tita nga. Parang, inano ko na naman, parang sinaway ko na naman yung rules sa bahay, gano'n. Tapos, di yun na yun. Tapos, di yun na, pumunta kami sa kabilang bahay para mag-inuman, ganyan. Around 11:50 p.m. bago mag-2024, nasabi namin, sige na, 10 minutes na lang, labas na tayo, mag-2024 na. Di yun na yun. Yun na yung video na yan. Yan yung vlog na yan na lumabas kami sa labas ng bahay. Pero hindi ko talaga siguro parang sabi ko, ay, mali lang pala, akala ko na hindi kami lalabas para magtingin ng fireworks. Sa labas din naman din pala kami. So, wala akong pwedeng gawing excuse, wala akong pwedeng gawing rason, pero it's my fault talaga at that time. At saka, siguro one of the things na natutunan ko na huwag tayo masyado talaga agad mag-assume kung ano mangyayari kasi hindi pa natin sure talaga. Like, dapat sana, hindi ko sana inisip na hindi kami lalabas for New Year's kasi total, obviously, lalabas talaga kami para for New Year's pag-aabangan kami ng fireworks talaga kasi family yun. Tsaka, New Year's Eve yun, syempre, parang naman yun, parang masyado namang tulong sa bahay kung hindi naman masyadong diba? Parang na kami in jail, gano'n. So, nag na kami doon, tatalo na kami, asigaw na kami sa excitement, kanya, 10 minutes na lang, 2024 na. Tapos, yun na yun. Tapos yun na nga yung video na yan, yun yung vlog na yan. Tapos, ayun na yun, tapos inabangan namin. Talaga nag-antay talaga kami doon. Then, nung around 11:56, yun na na parang nagtaas na ako ng parang sabi ko kay Kuya Dada na videoan mo ako, ganyan. Na kasi sa videoan mo lang ako, i-play mo lang yung video, ganyan. Tapos, nagpa-video ako sa kanya, and then tinaas ko na yung kamay kong gano'n. Yun na yun. Kumbaga, sabi ko sa sarili ko, sana sa 2024, na ako, parang free na ako,
parang 2024 is gonna be like a freedom year na for me. Parang nakalaya na ako sa mga nangyari nung 2023, gano'n. So, parang is so much relief na nakaalis na ako sa mga ganong situation sa buhay ko, gano'n. So, parang in-expect ko talaga sa 2024, magiging malaya na ako, gano'n. So, kaya ako tinaas yung kamay kong gano'n kasi parang yung pakiramdam na malaya na, gano'n. So, ano siya,